Honda Click PCX Rider, bagong version, tas NMAX. Ito sa part na to marami ng mga sigsag kaya naman medyo nagbe-banking na kami. Ayun yung Bato Ferry. Yung ano na yan, bato na yan. Ayun o, sobrang ganda, grabe. Ganda ng view. Kakatropa. Tropa po boss. May mga kubo-kubo ayun o, nakahilera sila. Ito pala yung bro. Tumbling. Kung kanina medyo matarik lang yung mga kalsada, ngayon sobrang tarik na. Napakaganda. Ayun o, tahimik, kalmado. So yun, yung mga kasama natin hindi excited mag-swimming, excited sila maglaro. Yung mga bracelet nila dito, 25 pesos each. Medyo naiba lang talaga sa akin kulay-kulay. At tayo'y babalik na. Isoli na natin sa may-ari, baka tayo'y mamatay dito sa motor na to. Sobrang bilis eh. So sa video nito, itatry natin. So ngayon pag-usapan natin yung nangyayari po, nagkakos po ng ano nyo po yan? Explode pa. So maaga yung alis natin ngayon, no? Alas 3 pa lang yan ng madaling araw, kaya madilim-dilim pa. Medyo nanggaling ako dito sa bandang Mexico, ayan, malapit sa Circle. Tapos meet up namin 7-Eleven Santa Ana or dun sa Arayat. By the way nga pala, yung pupuntahan natin sa Dingalan Aurora, bigla ang rides lang to, kasama ko yung mga kaklase ko dati. So hindi ko namalayan na may mga motor na rin pala yung mga iba sa kanila, no? So hindi ko namalayan, nalagpasan pala natin sila. Ito pala yung 7-Eleven na tinutukoy, kala ko yung kabila. Nag-aalangan pa ako kanina, kala ko hindi sila yun kasi hindi ko naman alam yung mga motor nila, tapos naka-helmet pa sila. So ngayon kulang pa kami, pupunta pa kami dun sa may 7-Eleven bandang Arayat para puntahan yung dalawa. Galing ako Mexico. Nadaanan ko sila sa 7-Eleven dun. Na-vlog ako. Honda Click PCX 150 na, 160. Oh, Rider, bagong version, latest. Tas NMAX, Bagong model. Buti na lang nakita ko kayo dun sa Alam nga kung sino eh. huminto lang bigla, no? Dire-diretso, tas nakita ko kayo. Galing ako Mexico eh. Na? Diba nagtinginan pa tayo, gumanon lang. Kaya nga eh. Hindi, tinitignan ko din kung ikaw yun eh. Actually, first ride lang namin magkakasama, kaya medyo nangangapa pa kami kung sino mauuna, sino mauhuli, tsaka kung ano yung mga posisyon namin. Which is normal lang naman talaga sa mga unang rides yung magbabarkada. Bale, hindi pa kami kumpleto, kulang pa kami ng isa, si Chris na nakasama din natin sa Baguio. Hahabol na lang daw siya sa atin. So ngayon yung posisyon natin, tayo yung nasa pinakalikod, tapos yung Rider, Aerox, tapos yung PCX, yung nasa pinakaunahan yung NMAX. So time check 4:07 at nandito kami ngayon sa hindi ko alam na lugar dahil hindi ako pamilyar, pero ang alam ko nasa loob pa kami ng Pampanga dahil hindi pa kami lumabas ng Arco. Dilo. Sige, pwede pa yan, malayo pa yan. Yung mga FI kasi na ganito kagaya ng Honda Click is matipid talaga sa gas, kaya tumatagal yan kahit 2 bar na lang tayo, no? At napakaganda ng kalsada dito, may pailaw, no? Talagang useful yan pagkagabi. So ngayon parang chill ride muna kami kasi tumatakbo lang kami ng mga halos 30. Aba, medyo bumibilis kami Umaabot na ng 72, 73, ayan no? Kumahataw na sila. Ito rin yung dahilan kaya gusto kong maglikod, no? Dahil kung makikita nyo, kapag nag-flasher yung isa, naka-flasher din sila lahat. Kumukuti-kutitap, no? So wala tayong kawala, wala tayong kaligaw. So approximately 3 to 4 hours yung biyahe namin doon papuntang Dingalan Aurora, kaya naman medyo maliwanag na sigurado pagdating namin doon. At ito na nga yung tunay na biyahe namin. Kung makikita nyo, ito 95, 96, humahataw na talaga. Hanggang sa nawala na nga sila sa paningin ko, ay nagsobrang bilis na sila, humataw na silang lahat. So dito ipapakita ko nga din sa inyo kung kayang makipagsabayan ng ating Honda Click sa mga matataas na CC kagaya ng NMAX, Rider, PCX, Aerox at Sniper.
So ngayon kasi naka Honda Click 150 na tayo. Nung nagbagyo kasi tayo naka 125 tayo. Kaya medyo hinahabol ko nun yung Aerox at saka yung Sniper. At syempre dahil medyo malayo-layo pa yung ating biyahe, papakarga muna tayo. Pagas ka na rin? So ayun, full tank na naman tayo at CR lang muna tayo para mamaya hindi tayo mauwiwi. Kala ko di ka sasama eh. Naka-record ko kanina. Oo. Bigla ako, may bigla sumulpot. Pangote na. Oo. So sa displacement ng mga motor namin sa CC, hindi naman kami masyadong magkakalayo, no? Yung akin lang yung pinakamababa, yung Click natin, 150cc tayo. Yung NMAX, Aerox, Rider, Sniper, alam ko 155 yung mga yan eh. Medyo naiba lang yung PCX 160. At paunti-unti medyo naaaninag na natin yung kalsada dahil nag-uumaga na. Nga pala, bago tayo makapunta ng Dinggalan ay dadaanan natin yung Gabaldon sa Nueva Ecija. Kaya naman kung makikita nyo, nakakaaninag na tayo ng mga bundok-bundok dyan. Kanino kaya rest house ito? Napakaganda oh. Napakagandang bahay sa gitna ng bukirin. Medyo mabuko din sa part na to, no? Kahit pala yan, ang daming mga buko-buko. So yung bilis namin hindi katulad kanina na sobrang chill ride lang ngayon. Hindi na kami naghihintayan dahil medyo sanay na kami sa isa't isa. Alam na namin yung bilis. Dito sa part na to, marami ng mga sigsag-sigsag. Kaya naman medyo nagbe-banking na kami. Pero alalay pa rin kasi medyo basa yung ibang kalsada. Ayun no, katulad na naman yan. Meron na namang kurba. Buti na lang dito may mga signage sila katulad niya, no, para malaman na kukurba ka. Napakalaki naman ng tulay na to, oh. Napakahaba. Tapos napakalaki ng ilog pero hindi naman siya masyadong malalim. So yan, mukhang stopover muna tayo dito. Ay, parado ko lang saglit. Ang laki oh. Ang haba ng tulay. So dahil hindi tayo pamilyar sa lugar, nagtanong-tanong tayo at meron ako nakitang grupo ng kabataan dito. Mga ilang oras pa yung biyahe doon, papunta sa Laor? Pa? Ay, sa Dinggalan. Ewan lang po. Matagal pa. Ano po? 3 oras. 3 oras pa? Nakasingle lang po kayo eh. Oo nga eh. Anong tawag dito sa ano na to, ilog? Bato Peri River po. Bato Peri River. Opo. Pangalan yan. Malaking bato. Ayun yung Bato Peri. Opo. Yung ano na yan, bato na yan. Opo. Kaya Bato Peri yung tawag. Opo. Ganun pala yun. So yun, tumigil muna kami dito sa Bato Peri. Yun pala pare, yung tawag dun sa bato na yun, Bato Peri. Kaya Bato Peri pangalan nito. Bali nag-base lang sila sa pangalan ng bato. Oo, yun, Bato Peri ay yung bato na yun. Alin bato yun? Yung malaki na yun, ayun, yung Bato Peri na yun. Maliit lang yun eh. Malaki yun. So napaka-unique naman ng pangalan ng lugar na to, no? Bato Peri. Dahil dun sa bato na yun. At yun, larga na ulit kami dahil hindi pa ito yung destination natin. At ito, may madadaanan tayong arko. So walang nakasulat kung anong lugar pero oh my shish, nandito na pala tayo sa Gabaldon. So ayun, dahil maraming tao dun sa may bandang signage ay mamayang pag-uwi na lang tayo magpapapicture doon. Ngayon ina-appreciate ko yung ganda ng bundok, no? So mas maganda daw yan pag malapit ka na dyan sa mga bundok na yan. At saka buti na lang hindi masyadong tirik yung araw kaya hindi masyadong mainit yung biyahe namin. Inat ng isa? Hindi siya nakadoble. Hindi. Nakadoble yan eh. Pakita ko na lang pag may nanguli. Plaka ulit. Nung nagbagyo din kasi kami, yung problema ko, yung plaka din. So natanggal yung isang tornilyo kaya nakasabit na lang siya. Buti na lang nakasabit pa yung isa. So ngayon nangyari ulit sa akin. Medyo madami ding nagtitinda ng mga bato dito, no? Kung makikita nyo, kabilaan, mga sako-sako. So dito sa part na to, mas na-appreciate na natin yung mga bundok dahil kung makikita nyo, so ano yun, pakwan. Nakikita nyo, mas malapit na sila sa atin at mas malinaw natin nakikita yung mga puno sa mga bundok. Ayun o, sobrang ganda, grabe. Ganda ng view. Tamang-tama lang yung punta natin dahil hindi nga masyadong mainit. Ang lamig lang ng simoy ng hangin, fresh na fresh.
Ang galing ng mga pulis dito na wala silang signage, nasa gilid lang yung mga pulis tapos bibiglain ka na paparahin. So ang hinahanap lang daw sa atin ay yung lisensya natin. So buti na lang hindi natin nakalimutan, no? Pinalaminate mo yata, Bin. Laki ah. Laminate ah. Magkakatropa. Tropa po, boss. Yes, sir. Thank you po. Opo, thank you po. Thank you po, thank you. Advice ko lang kapag babiyahe talaga kayo, yung pinaka hindi nyo kakalimutan is yung lisensya kasi pwedeng makaudlot yan ng pupuntahan nyo, ng biyahe nyo. So ayun, habang lumalapit tayo, mas gumaganda palalo yung tanawin. Kung makikita nyo mga bundok ko, palaki na ng palaki, mas green na sila. Parang ano siya parang Bohol, yung Chocolate Hills yung dating para sa akin. Kung kanina natatanaw lang namin yung bundok, ngayon katabi na ng kalsada no? Katabing-katabi na namin yung bundok, napakaganda, napakalaki. Yung napakaganda pa dito, yung mga tabing kalsada, maraming puno, kaya naman kapag medyo maulan, mainit, napagod ka, ayan, pwede ka sumilong oh. So napaka eco-friendly talaga nitong lugar na to. Napakarami ring mga sharp curve dito, kaya naman pwede kang mag-banking kung gusto mo ng thrill, no. Tapos dito sa gilid ng tulay natin, makikita mo, may mga kubo-kubo ayan, no, nakahilera sila. Tapos yung ilog parang liit lang. Pwede sigurong ano yan, rentahan. So parang tourist attraction din siya, no. Dito sa part na to parang mausok, no, pero kung titingnan mong maigi, mababa lang yung ulap. So ayan, expect natin na medyo malamig na rin sa lugar na to. Yeah, abe kata ka rin. Ito grupo ko pa. Wilili ko. Dala ko lang iwala rin tatagalang. So ayan, stop over muna tayo dito dahil magpapapicture muna tayo dito sa logo ng or signage ng Dingalan na yan. So ayan, lipat lang natin yung motor natin. Ito pala yung human drone. Tumbling ba? Tumbling. Vertical. Tumbling. So yun pala yung human drone na tinutukoy nung pulis kanina. So una, akala namin pipicturean lang kami, tapos nung pinapunta na kami sa likod na signage, doon na siya nagtakbo-takbo tapos umiikot-ikot. So yun pala yung human drone dito. Ang alam ko merong original nun nung human drone, pero nung nauso siya, marami nang gumaya, kaya naman yung mga ganong trabaho, easy money kasi biruin mo. Kami binigay namin nasa 150 siguro. Kada grupo mga 100 yung binibigay. So sa isang araw kung sabi na nating maka 50 grupo siya sa isang araw. So yung 10 magkano yun? 1,000. So 50, 5K. So ayun, easy 5K, no? Isang araw lang, human drone. Kung kanina medyo matarik lang yung mga kalsada, ngayon sobrang tarik na, tapos paliko pa oh. So medyo challenging din sa amin dahil medyo basa-basa yung kalsada. So talagang nagpe-preno-preno kami, alalay lang. At syempre dahil gutom na kami, umaga na rin, oras na para mag-almusal at may nakita kami dito sa Dingalan House of Tapsi. So kain muna kami. At hindi na rin tayo nagtagal dun sa pinagkainan natin. Diretso biyahe na agad para mapuntahan natin yung pahingahan.
At nandito ngayon tayo sa mataas na bahagi ng lupa kung saan matatanaw na natin ang dagat na napakalawak. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda. Sulit na sulit ang biyahe natin. Napakataas, napakaganda. Ayan o, tahimik, kalmado, napaka-peaceful. So, pagkatapos natin dito sa taas, pagkatapos natin pumasyal, bababa ulit tayo para mag-swimming, mag-beach. So, yung pakay lang natin dito, mamasyal, makita yung buong view ng karagatan. Ito, sobrang taas na dito. Tapos kita na yung buong view ng dagat. Ayan o, napakalawak. Tapos dito sa taas may statue dyan. So, parang yan yung pupuntahan natin. So, yun, parada lang muna tayo dito. So, buti na lang may maluwag na space dito. Kasya kami lahat. So, yun, may bayad na tig 50 per head para makakyat dito. So, 50 per head environmental fee. So yun, 50 pesos entrance fee per head. Pwede na para makaakyat. Tapos yung additional sa taas na babayaran. Wala kasi nung Bulacan eh. So ayun, pag-akyat natin, malawak na view ng dagat yung makikita. Ayan o. So palibot dagat. Tapos nasa gitna yung parang shrine. Tapos nakabakod siya ng mga parang concrete wood style. Pwedeng picture taking. So yung mga edge, ayan, katulad yan. Shout out. So after natin mag picture dito at tinignan yung magandang tanawin, baba na ulit tayo tapos diretso na tayo sa beach, which is yung pinakapakay natin sa pagpunta dito. Magkano? Tig magkano? Tig 100. 100. Park muna ako dun. Ayan. Tsaka 500. 500 sir? Ayoko sir. 500. Pasaya? Ano yung discounted? Pwede 600 na lang. Pwede rin. Ito pala. Tapos magkita na lang tayo sa korte doon. So yun, nakapag-parking na kami, no? Tapos nandito na kami sa cottage. 100 per head yung binayaran natin. Tapos ayun, no, tabi ng Dalampasigan. First impression natin dito sa Dalampasigan, hindi masyadong matao. So medyo peaceful naman. Peaceful tuloy. Peaceful. So yun, kung makikita nyo. Tapos medyo makulimlim kaya masarap talaga yung pagpunta natin dito. Hindi mahapdi sa balat. Medyo malakas yung hangin. Ayan naman, malakas yung ayan o. Tapos yung ano lang dito, medyo mabato, hindi siya buhangin mismo. Ayan o, mga graba siya. Graba. So wala kang makikitang white sand. Pagkatapos ng mga graba na to, mga graba, yun na yung ano, dagat. So ayan, makikita nyo. Dagat siya, Imano. So para sa iba medyo nakakaano siya kasi masakit sa paa, nagraban.
Ayun yung alon, medyo malakas. Tapos yung shifting ng alon papunta dito sa dalampasigan or dito sa may bay is medyo mataas na dahil bato to, hindi niya kayang i-merge ng parang nagpe-fade yung elevation niya. So dito tulad ng mga iba na yung elevation ganyan, dito biglang taas dahil graba. Ayan, makikita nyo dito, graba, biglang lalim, tapos dagat. Pero maganda yung hangin, masarap yung hangin, sariwang sariwa. So yan, yung mga kasama natin hindi excited mag-swimming, excited sila maglaro. Kung makikita nyo, parang tinatamad din mag-swimming dahil medyo mabato nga yung lugar na to. So yung dalampasigan dito, hindi siya buhangin. Kaya yan. Pero yung alon, napakasarap pakinggan ng tunog niya. Yung ano dito, sa may bandang pinaka dalampasigan talaga, hindi rin siya talaga buhangin eh. Super fine na bato, super liit na bato. So ayan, talagang kapag umaapak ka dito, nagwo-walking ka dito, medyo masakit talaga. Pero yung alon, maganda, masarap sa pakiramdam. So hindi na tayo masyadong nakapag-video ng marami dahil in-enjoy natin yung dagat. Pero ayun, nasulit naman natin at ngayon pauwi na tayo. Mukhang ako na lang ata ang iniintay doon at magpipicture-picture muna kami. So time check, mag-aalas 2 pa lang at pauwi na tayo dahil ayaw din naming gabihin, kaya naman maaga-aga tayo umalis. Di kayo bibili souvenir? Bili ng Pringles. Yung mga bracelet nila dito, 25 pesos each. Tapos yung mga keychain nila dito, 3.50. Is po yung isa tapos. Isang po eh. 30 lang. Isang puti. 50-50. Nabili ka na no? 100, 280. Sa kanya. Ito po lahat. 350. 100. Apo. 100 yan. 280. 280. Magkaiba po. Pwede okay lang. Opo, pwede po yan. Ano yung parpusit? Oo, pusit. Opo. Mga dried fish. Baka pang-ulam sa ulam. Kala na po lahat. Ito po, ano po ito ate? Pastillas din po yan. Magkano po ito? Apat, 100 po lahat ng klase dito. Pwede yan iba-iba. Isama ko na po itong ano. Bali, 280 na po yung compute kanina. 380. 380. So yun, larga na tayo. Medyo ako yung pinakamaraming binili sa kanila, no, napasubo tayo. By the way, next stop ulit namin yan yung Gabaldon dahil hindi kami nakapag picture masyado doon. Kaya yun na yung destination natin, tapos uwi na tayo nun. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So
Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So mas maganda pala yung view natin kapag pabalik na. Kung makikita nyo, ayun, no, napakaganda. So kaninang papunta tayo, hindi tayo nakakita ng ganyang tanawin dahil nga nakatalikod siguro tayo sa bundok, pero ngayon nakaharap tayo halos sa bundok. Napakaganda nilang tignan ngayon. At ngayon gets ko na kung maraming nagtitinda ng mga bato dito, no, kasi talagang mabato talaga dito, pati yung dagat nila mabato. So kaya yan, kabilaan yung mga nagtitinda ng bato. So nandito ulit tayo sa tulay kung saan napakaraming mga villa o mga kubo dyan, no. Ayan, ang dami pala nila, no. At dito masasabi ko na maganda talaga yung view pag pabalik tayo. Kasi kung makikita nyo, ayan, di natin nakita yan nung papunta. Korteng Chocolate Hills. So ayan, nakabalik din tayo dito sa may signage ng Gabaldon, kung saan nung papunta tayo napakaraming riders dyan, daming nagpipicture-picture. So ngayon, tayo naman yung magpipicture-picture dyan. Yun, no, nakahilera na kami lahat, oh. Napakagandang tignan. Medyo naiba lang talaga yung sa akin kulay-pula, yung sa kanila black, gray, white. I-try natin tong rider ni Sherwin kung gaano kabilis, no. So kanina ko pa pinagdidiskitahan to eh. So ayan, madali lang to para sa akin dahil nakatry na rin ako ng ganitong rider. So ayan, no, sobrang lakas, solid, oh. Bagong bago pa, oh. Solid, ang bilis sumatak. Ilang segundo pa lang, oh. 75. Solid. Ang bilis niyang humatak, ilang segundo pa lang nag-iisang daan na, oh. Partida, hindi pa full throttle yan, oh, pero nag-iisang daan na. Eh, no, sobrang bilis, kaya naman talagang ito yung pinakamabilis na underbone, eh. At tayo ibabalik na. Isoli na natin sa may-ari, baka tayo mamatay dito sa motor na to. Sobrang bilis, eh. Gagi, bilis. Neutral. Ano? Gagi, bilis. Siguro kung irarang ko yung mga motor pinakamabilis dito sa grupo namin, mauuna yung Rider, pangalawa yung Sniper kasi mga underbone yan, pangatlo yung NMAX siguro, tapos pang-apat PCX, panglima Aerox. Tapos syempre dahil 2 valve lang yung sa atin, yung Honda Click 150 natin, tayo yung pinakamahuhuli. Pero base sa experience natin na makasabay yung mga ganyang klaseng motor, masasabi natin na hindi naman magpapahuli yung Honda Click. Bali, yung kabuang tinakbo natin, pakita ko lang sa inyo, is 220. So 240 yan.
kasi di natin na-record yung 20 kilometers plus 1 bar na lang tayo. So pumapatak na 120 kilometers yung papunta, tas 120 pabalik, so 240. Ayan, nandito na tayo sa meeting place natin kanina dito sa 7-Eleven. So ayan, dito na kami magwawatak-watak. So mauuna na si Chris na naka-sniper win. Next time. Ton, sabay ka na sa kanila, Ton. Papaiwan ka pa ata. Iwan na. Ingat. Ingat. Asya, Ton. Sige. Ingat. Takpan mo na yung vlog. Sumakit yung dito ko, oh. Doon na magtapos ng vlog. Takpan mo na. Ayun na muna para sa video na ito. Sana nag-enjoy kayo sa ating motovlog, Dingalan, Gabaldon, Travel. The more you click, the more you know. See you. Bye-bye. Bin